Sa isang lumang apartment, abala si Aling Divina sa paglalaba. Sugat-sugat na ang kanyang mga kamay sa araw-araw na pagkuskos ng mga damit ng kanyang mga customer. Siya'y isang labandera at ang kanyang trabaho ang tanging bumubuhay sa kanyang dalawang anak. Si Dino, 11 taong gulang, at si Jason, 9 na taong gulang. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsusumikap, naramdaman niyang bumibigat ang bawat hakbang dahil sa sunod-sunod na problemang kanilang kinakaharap. "Ma, bakit po parang umiiyak ka?" tanong ni Dino habang nakatingin sa kanyang ina. "Ha? Hindi anak, napuwing lang ako," sagot ni Aling Divina habang pilit na pinapahid ang luha sa kanyang pisngi. "Tapusin mo na ang assignment mo. Huwag mo akong alalahanin." Samantala, si Jason ay tahimik na nakahiga sa banig. Halos 1 linggo siyang nagkasakit ng mataas na lagnat at nagbunga ito ng matinding alalahanin para sa kanilang mag-ina. Dahil dito, napilitan si Aling Divina na gamitin ang perang nakalaan sana sa upa ng bahay para maipagamot ang kanyang anak. "Ma, pasensya na po kung nagkasakit ako." Mahina, ngunit malinaw na sabi ni Jason. Tumulo ang luha ng bata habang nakatitig sa ina. Napatingin si Aling Divina at mabilis na nilapitan ang anak. "Anak, huwag kang magsalita ng ganyan. Mas importante ang kalusugan mo. Kung kailangan ko pang maglaba ng mas marami para sa inyo, gagawin ko." Hinaplos niya ang ulo ni Jason, pilit na ipinapakita ang lakas na, sa totoo'y halos nauubos na rin. Kinabukasan, dumating si Mr. De Vera, ang may-ari ng inuupahan nilang apartment. Malamig ang kanyang tingin habang binubuksan ni Aling Divina ang pinto. "Divina, hindi ka pa rin nakapagbabayad ng renta," diretsyong sabi ng lalaki. "Pasensya na po, Mr. De Vera," pakiusap ni Aling Divina habang nakatungo. "Nagkasakit po kasi ang anak ko kaya nagamit ko yung pera sa ospital. Bigyan niyo pa po sana ako ng kaunting panahon." "Walang personalan, Divina. Negosyo ito. Bibigyan kita ng 1 linggo. Kung hindi ka pa rin makakabayad, maghanap ka na ng malilipatan," mariing sagot ni Mr. De Vera bago tumalikod at umalis. Nang isara ang pinto, bumalik si Aling Divina sa mga anak at napaupo sa lumang upuan. Tahimik niyang pinahid ang luha na di niya mapigilang tumulo. "Mama," sabi ni Dino habang lumapit at hinawakan ang kanyang kamay, "huwag po kayong mag-alala. Tutulungan ko po kayo. Mag-aaral po ako ng mabuti para makahanap ng magandang trabaho balang araw." Ngumiti si Aling Divina, bagamat mabigat ang kanyang damdamin. "Salamat anak, pero huwag niyo akong alalahanin. Ang mahalaga, magkasama tayo. Gagawa ako ng paraan kahit anong hirap pa yan." Sa kanyang isipan, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad bilang isang ina. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, alam niyang hindi siya pwedeng sumuko. Para sa kanyang mga anak, gagawin niya ang lahat. "Kahit sugat-sugat ang mga kamay ko, hindi ako titigil. Laban lang," tahimik niyang dasal sa sarili. Pagkatapos ng 1 linggo, maagang kumatok si Mr. De Vera sa pintuan ng inuupahang apartment ni Aling Divina. Alam na niya ang pakay ng may-ari ng bahay, ngunit dama pa rin niya ang kaba at bigat ng sitwasyon. Binuksan niya ang pinto, hawak ang basahan na ginagamit niya sa paglalaba. "Magandang umaga po, Mr. De Vera," bati niya ng may pilit ng ngiti. "Divina, wala nang palugit. Ilang beses na kitang pinagbigyan, pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakakabayad ng renta." Diretsyong sabi ni Mr. De Vera, malamig ang boses at nakakunot ang noo. "Nakikiusap po ako, Mr. De Vera," sagot ni Aling Divina habang nagmamakaawa ang mga mata. "Ginamit ko po ang pera para sa pagpapagamot ng anak ko. Alam niyo naman po ang kalagayan namin. Konting panahon pa po, babayaran ko po kayo." "Divina, hindi ko na problema ang mga dahilan mo," sagot ni Mr. De Vera. "Negosyo ito. Kung hindi ka makakabayad ngayon, kailangan ninyong umalis. Hindi ko pwedeng hayaang patuloy kayong tumira dito nang walang bayad." Napayuko si Aling Divina, pilit na pinipigil ang kanyang mga luha. "Mr. De Vera, wala na po ba talaga kayong maibibigay na palugit?"
Wala pa po kaming ibang matutuluyan. Tumigil si Mr. De Vera sandali at tumingin sa loob ng apartment kung saan nakasilip ang kanyang mga anak. Napabuntong hininga ito ngunit nanatiling matigas. 1 linggo, Divina. Pero pagkatapos niyan, kung hindi ka pa rin makakabayad, hindi ko na kayang maghintay. Pasensya na. Pagkaalis ni Mr. De Vera, naupo si Aling Divina sa kanilang lamesa at tahimik na pinahid ang mga luhang tumulo sa kanyang pisngi. Nilapitan siya ni Dino, hawak ang kanyang kamay. "Ma, aalis na po ba tayo dito?" Tanong ng bata, halatang nag-aalala. "Anak, huwag kang mag-alala," sagot ni Aling Divina habang hinahaplos ang buhok ng kanyang panganay. "Makakahanap tayo ng bagong tirahan. Ang mahalaga, magkasama tayo." Si Jason ay lumapit din at niyakap ang kanyang ina. "Mama, pasensya na po kung ginastos niyo ang pera para sa akin," mahina nitong sabi. "Jason, huwag mong isipin yan," sagot ni Aling Divina. Pilit na ngumiti sa kabila ng bigat sa kanyang puso. "Mas mahalaga ang kalusugan mo kaysa sa anumang bagay. Gagawa ako ng paraan para sa atin." Pagkalipas ng ilang araw, natagpuan ni Aling Divina ang sarili at ang kanyang mga anak sa isang mas maliit na apartment. Masikip ang lugar, may sira-sirang bintana at lumana ang mga pader, ngunit nagbigay ito ng panibagong pag-asa sa kanila. Ang may-ari ng apartment, si Aling Berta, ay naging mabait sa kanila at nauunawaan ang kanilang sitwasyon. "Divina, huwag mong masyadong alalahanin ang upa," sabi ni Aling Berta habang inaabutan siya ng baso ng malamig na tubig. "Importante, may matutuluyan kayo ng mga anak mo. Sa susunod na buwan ka na magbayad. Ang mahalaga, ligtas kayo." "Naku, maraming salamat po, Aling Berta," sagot ni Aling Divina, halos lumuha sa pasasalamat. "Napakalaking tulong po nito sa amin. Pangako po, babayaran ko kayo agad kapag may pera na ako." "Alam kong masipag ka, Divina, kaya hindi ako nag-aalala. Tsaka kung gusto mo, pwede mong labahan ang mga damit namin dito. Dagdag kita na rin para sa inyo," sabi ni Aling Berta, ngumingiti. "Salamat po talaga, Aling Berta. Hindi ko alam kung paano ko kayo mapapasalamatan," ani Aling Divina habang pilit na ngumiti sa kabila ng lungkot na bumabagabag sa kanyang puso. Isang araw, sa likod bahay ng kanyang customer, nagtatrabaho si Aling Divina. Sinisikap tapusin ang sandamakmak na labada bago pa man magtanghali. Ang kanyang mga kamay ay namamagana mula sa paulit-ulit na pagkuskos ng mga damit at ang kanyang likod ay sumasakit sa patuloy na pagyuko at pag-angat ng mabibigat na basang tela. Habang maingat niyang isinasabit ang bawat piraso ng damit sa sampayan, biglang bumugso ang malakas na hangin. Walang babala, walang paunang senyales, bigla na lang lumipad ang mga damit palayo sa sampayan at bumagsak sa maputik na lupa. "Diyos ko, hindi ito maaari," bulong niya sa sarili habang dali-daling lumapit para pulutin ang mga damit. Isa-isa niyang inangat ang mga ito, ngunit halos lahat ay nadumihan na. Napabuntong hininga siya, ramdam ang bigat sa kanyang dibdib. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata, hindi lamang dahil sa pagod, kundi dahil din sa frustrasyon at panghihinayang. "Bakit ba parang walang katapusan ang mga pagsubok na ito?" tanong niya sa sarili habang pinapahid ang kanyang mga mata. Napilitan si Aling Divina na magsimulang labhan muli ang mga damit. Sa bawat kuskos, ramdam niya ang bigat ng kanyang responsibilidad hindi lang bilang ina kundi bilang tagapagtaguyod ng kanyang pamilya. "Kailangan kong maging matatag," bulong niya sa sarili. Pinipilit ang bawat damit na maging malinis kahit pa paulit-ulit niyang nararamdaman ang sakit sa kanyang mga bisig at likod. Habang naglalaba, hindi maiwasan ni Aling Divina ang mag-isip tungkol sa kanyang buhay, ang walang tigil na trabaho, ang pag-aalaga sa kanyang mga anak, at ang mga hamon na patuloy nilang kinakaharap. Kailan kaya magiging madali ang lahat? Tanong niya sa sarili. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pagdududa at pagod, isang bagay ang malinaw sa kanya.
kailangan niyang ipagpatuloy ang laban. Walang ibang tutulong sa kanya kundi ang kanyang sariling determinasyon at lakas ng loob. Bawat pagpiga sa mga damit ay simbolo ng kanyang pagsisikap na magbigay ng mas maayos na buhay para sa kanyang mga anak, kahit pa ito'y nangangahulugan ng patuloy na pagharap sa mga hamon na tila walang katapusan. Sa masikip nilang kusina, ang mag-iina ay nakaupo sa paligid ng lumang lamesang kahoy na may ilang plato ng kanin at isang lata ng sardinas na pinaghahatian nila. Ang simpleng hapunan ay pangkaraniwan na sa kanila, ngunit sa gabing iyon, may bumagabag kay Jason. "Mama, kailan po ba tayo makakakain ng fried chicken o beef steak?" Tanong ni Jason, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asam sa pagkaing matagal na niyang hindi natitikman. Napatingin si Aling Divina sa kanyang anak, nakaramdam ng kirot sa kanyang puso. Hindi niya maibigay ang mga simpleng kahilingan ng kanyang mga anak. Naramdaman niyang kailangan niyang paliwanagan si Jason sa kanilang sitwasyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, si Dino ay naunang tumugon. "Jason, huwag ka ngang maarte. Buti nga may ulam tayo," sabi ni Dino na medyo naiinis sa reklamo ng kanyang kapatid. "Isipin mo na lang si Mama na ginagawa niya ang lahat para sa atin." Tumango si Aling Divina at dahan-dahang idinagdag, "Tama si Kuya Jason, dapat nga magpasalamat tayo na may nakahain pa rin sa atin. Alam nyo naman ang sitwasyon natin ngayon. Medyo nagtitipid tayo. Pero huwag kayong mag-alala, darating din ang araw na maipaghahanda ko kayo ng masasarap na pagkain." Natahimik si Jason, ngunit bakas sa kanyang mukha ang pagkadismaya. "Pasensya na po, Mama. Na-miss ko lang po yung mga pagkaing yon," malungkot niyang sabi. Pagkatapos ay may dagdag siyang hinanakit, "Sana magkaroon na rin tayo ng TV. Lagi na lang ako nakikinood sa kapitbahay at minsan sinasara pa nila ang kanilang bintana pag nakikita nilang nanonood ako." Napabuntong hininga si Aling Divina at hinawakan ang kamay ng kanyang anak. "Alam ko, anak. Na-miss ko rin ang mga bagay na yon. Pero ngayon, kailangan nating maging matatag at magtiis muna. Hindi madali, pero kasama naman natin ang isa't isa. Yun ang pinakamahalaga." Nagpatuloy sila sa pagkain, ngunit ang simpleng hapunan ay naging sandali ng malalim na pagmumuni-muni para kay Aling Divina. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak, naisip niya kung gaano kahirap ang buhay para sa kanila. Naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na itaguyod silang mag-isa. Pagkatapos kumain, nagtulong-tulong silang magligpit. Habang hinuhugasan ni Dino ang mga plato, hindi niya maiwasang magsalita. "Ma, pasensya na po kayo kay Jason. Minsan, nakakalimutan niyang mahirap din para sa inyo." Ngumiti si Aling Divina. "Wala yon, anak. Normal lang yon sa mga bata. Isa yon sa mga bagay na nagpapaalala sa atin na patuloy na magsumikap." Bata pa si Jason, may mga bagay pa siyang hindi lubos na naiintindihan. Nakikinig lang si Jason. Unti-unting nauunawaan ang mga sakripisyo ng kanyang ina. Napagtanto niya na ang bawat subo ng sardinas, bawat gabing maaga silang natutulog para makatipid sa kuryente, at bawat araw na pilit nilang binabayaran ang mga utang ay bahagi ng mas malaking laban ng kanilang pamilya para makaraos sa araw-araw. Sa gabing iyon, habang ang dilim ay unti-unting bumabalot sa kanilang munting tahanan, nangako si Jason sa kanyang sarili na tutulong siya sa abot ng kanyang makakaya. Hindi man niya maibabalik ang lahat ng pagod at sakripisyo ni Aling Divina, nais niyang ipakita sa kanyang ina na ang kanyang mga pagsisikap ay hindi nasasayang. Bago sila matulog, nagdasal sila ng magkakasama, humihiling ng kaunting ginhawa at patuloy na lakas para harapin ang mga susunod pang araw. Sa piling ng bawat isa, naramdaman nila ang pag-asa na sa kabila ng lahat, kaya nilang harapin ang anumang darating. Pagkatapos ng mahabang araw ng paglalaba para sa isang customer, pauwi na si Aling Divina
Bitbit ang isang basket ng mga gamit niyang panlaba. Sa gitna ng kalsada, napansin niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa tabi ng daan. Marumi ang damit nito at halatang nanghihina. Lumapit si Aling Divina. Ramdam ang bigat ng kalagayan ng matanda. "Tatay, okay lang po ba kayo?" Tanong niya, puno ng pag-aalala. Mahina ang sagot ng matanda, "Iha, gutom na ako. Ilang araw na akong hindi nakakain ng maayos." Hindi nagdalawang isip si Aling Divina. Bagamat mahirap ang buhay at limitado ang kanyang pera, binilhan niya ang matanda ng tinapay at isang bote ng soft drinks sa malapit na tindahan. Iniabot niya ito sa matanda na labis ang pasasalamat. "Salamat, Iha. Bihira na ang katulad mo na tumutulong nang walang hinihintay na kapalit," sabi ng matanda habang kumakain ng tinapay. "Wala po yun, tatay. Alam ko ang pakiramdam ng walang-wala. Kung anuman ang meron ako, handa akong ibahagi sa nangangailangan," sagot ni Aling Divina, nakangiti kahit pagod na mula sa trabaho. Bago umalis ang matanda, sinabi ni Aling Divina, "Saglit lang po, tay. Hintayin niyo ako dito." Bumalik siya sa tindahan at bumili ng isang supot ng biskwit. Pagbalik niya, iniabot niya ito sa matanda. "Ito po, tay. Isang supot ng biskwit para may makain kayo kung gutumin ulit kayo," sabi ni Aling Divina habang iniaabot ang biskwit. Tumango ang matanda, muling nagpapasalamat. "Napakabuti mo, Ineng. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo. Sana'y marami pang katulad mo sa mundo." Nagpaalam si Aling Divina sa matanda at ipinagpatuloy ang paglalakad pa uwi. Dala ang kasiyahang dulot ng pagkakataong makatulong sa kapwa. Sa kanyang isipan, bagamat mahirap ang buhay, naramdaman niya ang kakaibang gaan sa kanyang puso sa pagtulong niya sa matanda. Ang pagtulong sa kapwa, kahit sa simpleng paraan, ay nagdulot sa kanya ng kasiyahang hindi matutumbasan ng anumang halaga. Kinabukasan, habang pauwi ulit si Aling Divina mula sa kanyang trabaho, nakita niyang muli ang matanda sa parehong lugar. Ngunit sa pagkakataong ito, tila mas maayos na ang itsura ng matanda. Nang makita siya, ngumiti ito at agad na tinawag siya. "Iha, sandali, lumapit ka," wika ng matanda. Lumapit si Aling Divina at nagulat nang makita ang hawak ng matanda, isang banga na tila gawa sa antigong materyales. "Ano po yan, tatay?" tanong niya, puno ng pagtataka. "Ito ang aking regalo sa iyo," sagot ng matanda. "Ako ay isang ermitanyo at itong regalo ko sa iyo ay hindi ordinaryong banga. Kapag nilagyan mo ito ng bigas hanggang sa kalahati, maghintay ka lamang ng 3 araw at ang mga butil ng bigas ay magiging ginto. Isa itong bihirang biyaya na nararapat lamang sa taong mabuti ang puso. Nakita ko ang iyong kabutihan kahapon at nais kong pasalamatan ka." Nagulat si Aling Divina sa narinig. "Tatay, totoo po ba yan? Parang hindi ko yata kayang tanggapin ang ganito kalaking biyaya." Tumango ang matanda. "Iha, tanggapin mo. Ang banga na ito ay para sa iyo at sa iyong pamilya. Huwag mong sayangin ang biyayang ito. Gamitin mo ito para sa kabutihan." Manghang-mangha si Aling Divina habang bitbit ang banga pauwi. Sa kanyang isipan, hindi siya makapaniwala na may ganitong pagkakataon na dumating sa kanya. Bakit kaya ako ang napili ng matanda? Paano kung totoo nga ang sinabi niya? At kung totoo man, paano ko ito gagamitin ng tama? Tanong niya sa sarili. Pagdating sa bahay, agad niyang tinawag ang kanyang mga anak. "Tino, Jason, halika kayo, may ipapakita si Mama." Lumapit ang magkapatid, halatang pagod mula sa paaralan, ngunit puno ng pagkamausisa. "Ano po yan, Nay?" tanong ni Dino habang tinitingnan ang hawak ng kanyang ina. "Ito ang ibinigay sa akin ng isang matanda kanina. Sabi niya, kapag nilagyan daw natin ito ng bigas hanggang kalahati at maghintay ng 3 araw, magiging ginto raw ito," paliwanag ni Aling Divina. "Ginto? Talaga po?" tanong ni Jason, hindi makapaniwala. "Ma, baka naman joke lang ng matanda?"
Hindi ko rin alam, anak, sagot ni Aling Divina. Pero wala namang mawawala kung susubukan natin, di ba? Isa itong pagkakataon na maaaring makapagpabago sa buhay natin. Agad nilang nilagyan ng kaunting bigas ang banga, tulad ng sinabi ng matanda. Habang ginagawa nila ito, ramdam ang halo-halong emosyon, pag-asa, kaba at pananabik. Lumipas ang 3 araw na puno ng pag-aasam. Pagkalipas ng 3 araw, sabay-sabay nilang binuksan ang banga. Nanlaki ang mga mata nila nang makita ang laman nito. Ang mga butil ng bigas ay naging kumikinang na ginto. Napaluha si Aling Divina sa sobrang tuwa. Hindi siya makapaniwala na totoo ang sinabi ng matanda. "Ma! Totoo nga! Ginto!" sigaw ni Dino, puno ng excitement. "Ma! Ibig sabihin ba nito, hindi na natin kailangang maghirap?" sabi ni Jason habang tumatalon sa saya. Hinaplos ni Aling Divina ang banga at tumingin sa kanyang mga anak. "Oo, mga anak. Pero tandaan nyo, hindi ito dapat gamitin sa pagiging sakim. Ang biyayang ito ay hindi lamang para sa atin, kundi para makatulong din tayo sa iba. Laging tandaan, ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya sa mga taong may mabuting puso." Habang yakap-yakap ang kanyang mga anak, nanatili sa puso ni Aling Divina ang pasasalamat, hindi lamang sa mahiwagang banga, kundi sa pagkakataong magbago ang kanilang buhay. Sa gabing iyon, nagpasalamat silang mag-anak sa Diyos at sa unang pagkakataon, nadama nilang muli ang pag-asa at ginhawa sa kanilang tahanan. Isang umaga, habang inaayos niya ang mga gamit ng kanyang mga anak, nakita niya ang kanilang mga sapatos na halos butas-butas na. Ang kanilang uniforme ay kupas at ang mga bag nila ay may mga punit na tinatahi niya tuwing gabi. Napatigil siya at sa kanyang isipan naramdaman niya ang kirot ng pagkukulang bilang magulang. "Panahon na siguro para bilhin ko naman ang mga pangangailangan nila," bulong niya sa sarili habang pinupunasan ang mga mata. Linggo ng umaga, matapos magsimba, masiglang sinabi ni Aling Divina sa kanyang mga anak, "Bago tayo umuwi, dadaan tayo sa bayan. May bibilhin tayo." Napatingin si Dino at Jason sa kanilang ina, parehong nagtataka. "Ano po yung bibilhin natin, Mama?" tanong ni Jason, puno ng kuryosidad. "Bibilhan ko kayo ng bagong sapatos, bag at uniforme," sagot ni Aling Divina na may ngiti sa labi. Nanlaki ang mga mata ni Jason sa narinig. "Totoo po, Ma? Hindi na po sa ukay-ukay?" "Oo, anak. Hindi na sa ukay-ukay," sagot ni Aling Divina habang napansin niya ang kislap ng tuwa sa mga mata ng kanyang anak. Napatalon sa saya si Jason. "Yay! Sa wakas, hindi na ako mahihiya sa luma kong sapatos, Ma. Salamat po." Si Dino naman ay tumango, ngunit bakas ang saya sa kanyang mukha. "Salamat po, Ma. Napakalaking sakripisyo po ang ginagawa niyo para sa amin." Pagdating nila sa bayan, una silang dumiretso sa tindahan ng sapatos. Si Jason, puno ng excitement, ay agad na pumili ng isang pares ng sapatos. Hinawakan niya ito ng mahigpit, parang ayaw niyang bitawan. "Ma, ito po. Ito na lang po ang kukunin ko. Ang ganda, parang hindi ko kayang isuot sa sobrang bago," sabi niya habang tinititigan ang sapatos. "Ingatan mo yan, anak, para tumagal," sagot ni Aling Divina habang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Si Dino naman ay maingat na pumili. "Ito po, Mama. Mukhang matibay ito. Ayoko pong kumuha ng masyadong mahal," ngumiti si Aling Divina. "Huwag kang mag-alala, anak. Deserve nyo yung maganda at maayos." Pagkatapos nilang bumili ng gamit, inaya ni Aling Divina ang mga anak sa isang maliit na restaurant na naaamoy na nila mula pa sa labas. "Ngayon, kakain tayo ng fried chicken at beef steak. Gusto kong maranasan nyo ang masarap na pagkain na madalas nyo lang mapanood sa TV ng kapitbahay," sabi niya habang tumatawa. "Talaga po, Ma? Hindi na sardinas?" biro ni Jason, ngunit halata ang excitement sa kanyang boses. "Oo, anak. Ngayon, espesyal ang araw na ito," sagot ni Aling Divina, na natutuwa sa tuwa ng kanyang mga anak.
Habang hinihintay ang kanilang pagkain, napatingin si Jason sa paligid. Ma, parang panaginip lang po ito. Ang tagal ko nang gustong kumain ng fried chicken. Tumawa si Dino. Jason, parang mauuna ka pang maiyak bago mo pa matikman. Dumating ang pagkain at halos hindi makapagsalita si Jason habang sinusubo ang unang piraso ng manok. Ma, ang sarap po nito. Sana ganito lagi. Ngumiti si Aling Divina. Hindi man natin ito araw-araw mararanasan, pero ngayon gusto kong matikman nyo kung paano maging masaya sa ganitong simpleng bagay. Bago sila umuwi, dumaan sila sa tindahan ng electronics. Binilhan ni Aling Divina ng maliit na TV ang kanyang mga anak. Para hindi na kayo nakikinood sa kapitbahay. Sa wakas, may sarili na tayong mapapanood, sabi niya habang iniaabot ang bayad. Wow, ma! Salamat po! Ang saya naman! Sigaw ni Jason habang tinutulungan si Dino na buhatin ang kahon ng TV. Pagdating sa bahay, ang saya ng magkapatid ay hindi maipinta. Si Dino ay abalang inaayos ang kanilang bagong TV, habang si Jason ay hindi mapakali sa sobrang tuwa. Hawak-hawak ang kanyang bagong sapatos. Pagkatapos nilang manood ng ilang palabas, nakita ni Aling Divina si Jason na natutulog na yakap-yakap ang bagong sapatos. Tahimik siyang ngumiti at pinahid ang luha sa kanyang pisngi. Sa wakas, kahit papaano, napasaya ko rin ang mga anak ko. Ang simpleng pangarap nila ay natupad, bulong niya sa sarili. Sa gabing iyon, nanalangin si Aling Divina ng taos-puso. Salamat Panginoon sa biyayang ito. Hindi ko po ito sasayangin. Ituturo ko sa aking mga anak na ang biyaya ay dapat ibinabahagi, tulad ng kabutihang ipinapakita mo sa amin. Habang tahimik na natutulog ang kanyang mga anak, ramdam ni Aling Divina na ito pa lamang ang simula ng kanilang mas maayos at masayang buhay. Isang buhay na puno ng pag-asa, pagmamahal at pagkakaisa. Pagkatapos makaipon ng sapat na ginto mula sa mahiwagang banga, napagdesisyonan ni Aling Divina na simulan ang isang negosyo na maaaring magbigay sa kanila ng pangmatagalang kabuhayan. Habang pinagmamasdan niya ang mga ginto na galing sa banga, napaisip siya, paano ko kaya ito magagamit ng tama? Ano kaya ang negosyo na magtatagal at makakatulong din sa iba? Isang umaga, habang nag-aalmusal kasama sina Dino at Jason, binanggit ni Aling Divina ang kanyang plano. Mga anak, naisip kong gamitin ang perang mula sa ginto para magtayo ng maliit na negosyo. Gusto kong simulan sa pag-aalaga ng mga manok, sabi niya habang tinitimpla ang kape. Manok po, ma? Bakit manok? Tanong ni Jason, puno ng pagkamausisa. Alam mo, anak, ang manok ay madaling alagaan. Hindi lang natin sila pwedeng ibenta, pwede rin tayong makapagbigay ng itlog sa iba. Kapag lumago ito, magiging tuloy-tuloy ang kita natin. Paliwanag ni Aling Divina habang ngumingiti. Ang ganda ng ideya mo, ma, sabi ni Dino, na halatang napahanga. Pero hindi po ba mahirap magtayo ng ganitong negosyo? Mahirap, anak, pero kaya natin ito. Sa simula, maliit lang ang kulungan ng manok na itatayo natin. Pero kapag nagtulungan tayo, laki rin ito. Sagot ni Aling Divina, puno ng determinasyon. Paano po tayo magsisimula, ma? Tanong ni Jason habang kumakain ng pandesal. Maghahanap ako ng lupa na maaari nating upahan. Bibili rin ako ng mga materyales para sa kulungan. Kukunin ko si Mang Berting at si Mang Isko para tumulong sa paggawa nito. Kapag tapos na ang kulungan, bibili tayo ng mga sisiw, sagot ni Aling Divina. Kinabukasan, nagtungo si Aling Divina sa kanyang kumare para magpatulong maghanap ng lupa. Sa tulong ni Aling Berta, nakahanap siya ng maliit na lote na malapit lang sa kanilang barangay. Mare, sigurado ka na ba dito? Tanong ni Aling Berta habang iniinspeksyon ang lupa. Oo, Mare. Dito ko gustong magsimula. Abot kaya ang presyo at maganda ang lugar dahil malayo ito sa mataong lugar, sagot ni Aling Divina. Sagot ni Aling Divina. Pagkatapos, ma-finalize ang usapan sa lupa, kinausap niya si Mang Berting at Mang Isko.
dalawa sa kanyang kakilala na bihasa sa paggawa ng mga simpleng istruktura. Mang Berting, Mang Isko, pwede po ba kayong tumulong sa akin? Magtatayo po ako ng kulungan ng manok, sabi ni Aling Divina. Walang problema, Divina. Kailan mo gustong simulan? Tanong ni Mang Berting habang hinihigop ang kanyang kape. Bukas na po sana para mabilis nating magawa. Sagot ni Aling Divina. Sige, Divina. Huwag kang mag-alala. Mabilis lang naming matatapos yan, sagot ni Mang Isko. Kinabukasan, sinimulan nila ang paggawa ng kulungan. Dumating sina Mang Berting at Mang Isko, dala ang kanilang mga kagamitan. Nagdala rin si Aling Divina ng mga materyales gaya ng kahoy, kawayan at mga pako. Habang ginagawa nila ang kulungan, tumutulong din sina Dino at Jason. Dino, hawakan mo itong kawayan habang tinatali ko, sabi ni Mang Berting habang sinisiguradong matibay ang poste ng kulungan. Opo, Mang Berting. Siguradong hindi ito matutumba kapag may bagyo, sagot ni Dino. Jason, huwag kang masyadong malapit sa martilyo, baka masaktan ka. Biro ni Mang Isko nang makita si Jason na aliw sa ginagawa nila. Hindi po, Mang Isko. Ang saya pong tumulong. Parang ang ganda na po agad ng itsura ng kulungan, sagot ni Jason habang nakangiti. Matapos ang maghapong trabaho, natapos na nila ang kulungan ng manok. Pinagmamasdan nila ang kanilang nagawa habang nagpapahinga sa ilalim ng isang puno. Ang ganda po ng kulungan, Ma. Hindi ko akalaing kaya nating magtayo ng ganito, sabi ni Dino, puno ng pagmamalaki. Basta nagtutulungan tayo, anak, kaya nating lahat, sagot ni Aling Divina habang pinupunasan ang pawis sa noo. Simula na ito ng bago nating buhay, Ma, sabi ni Jason habang nakangiti. Oo, anak, unti-unti nating maaabot ang mga pangarap natin. Ang mahalaga, hindi tayo sumusuko, sagot ni Aling Divina, puno ng determinasyon. Habang palubog ang araw, nagpasalamat si Aling Divina sa Diyos sa panibagong simula. Alam niyang mahaba pa ang kanilang tatahakin, ngunit buo ang kanyang loob na kaya nilang magtagumpay basta't magkasama sila bilang pamilya. Sa gabing iyon, natulog silang lahat nang may ngiti sa kanilang mga labi at pag-asa sa kanilang puso. Makalipas ang ilang buwan, mula nang simulan ang maliit na kulungan ng manok, unti-unti nang nakita ni Aling Divina ang bunga ng kanyang pagsisikap. Sa araw-araw na pagbebenta ng itlog at manok, dumami ang mga suki nilang bumibili dahil sa kalidad ng kanilang produkto. Kasabay nito, ang mahiwagang banga ay patuloy na nagbibigay sa kanila ng ginto bilang puhunan para sa pagpapalago ng negosyo. Isang umaga, habang abala si Aling Divina sa pagbibilang ng kanilang kinita mula sa pagbebenta, napansin ni Dino ang kanilang kulungan ng manok na halos puno na. Lumapit siya sa kanyang ina upang kausapin ito. Ma, ang dami na nating manok. Halos wala na pong lugar para sa kanila, sabi ni Dino na halatang nag-aalala. Oo nga po, Ma, dagdag ni Jason. Pati po yung mga itlog, hindi na kasya sa mga lalagyan natin. Dapat siguro palakihin na natin ang kulungan. Napangiti si Aling Divina habang pinapakinggan ang mga anak. Ramdam niya ang kanilang pagmamalasakit at pagkatuwang sa negosyo. Mga anak, mukhang tama kayo. Panahon na para palakihin ang manukan natin. Mas magiging maayos ito para sa mga manok at mas lahlaki pa ang kita natin. Pero Ma, hindi po ba mahirap magtayo ulit ng mas malaking kulungan? Paano po natin gagawin iyon? Tanong ni Dino, halatang nag-aalala. Alam kong mahirap, anak. Pero hindi ba't nasimulan na natin ito? Alam kong kakayanin pa natin ang mas malaking hamon. Hahanap tayo ng mas malaking lupa at magsisimula ulit. Pero ngayon mas handa na tayo, sagot ni Aling Divina, puno ng determinasyon. Sa tulong ng kanilang ipon at ng ginto mula sa banga, nakahanap si Aling Divina ng mas malaking lote para sa kanilang negosyo. Ngunit sa pagkakataong ito, napagdesisyonan niyang kumuha ng isang profesional upang masigurong maayos
ang magiging istruktura ng kanilang bagong poultry. Kinabukasan, kinausap niya si Engineer Lopez, isang kilalang inhinyero sa kanilang lugar. Engineer, magandang araw po. Pasensya na po sa istorbo, pero nais ko sanang humingi ng tulong sa inyo. Plano ko pong magtayo ng mas malaking kulungan ng manok, sabi ni Aling Divina. Magandang araw din, Aling Divina. Mukhang malaki-laking proyekto ito. Gusto kong malaman ang gusto ninyong detalye para masimulan na natin. Sagot ni Engineer Lopez habang binubuksan ang kanyang notebook upang isulat ang plano. Simple lang po ang gusto ko, Engineer. Gusto kong maging matibay ang kulungan para hindi ito masira kahit anong panahon. Dapat din pong may tamang espasyo para sa manok at isang lugar kung saan maayos naming mailalagay ang mga itlog, paliwanag ni Aling Divina. Tumango si Engineer Lopez habang isunusulat ang karagdagang impormasyon sa kanyang notebook. Madali lang yan, Aling Divina. Babalik ako bukas kasama ang aking team para pag-usapan ng plano. Makalipas ang ilang linggo, habang ginagawa ang mas malaking poultry, hindi maiwasang mamangha ng mga anak ni Aling Divina sa mabilis na pagbabago. Ma, ang laki po ng bagong kulungan. Parang mas maganda pa ito kaysa sa tinitirhan natin. Biro ni Jason habang pinapanood ang mga trabahador. Oo nga, anak. Pero darating din ang panahon na magkakaroon din tayo ng maayos na bahay. Sagot ni Aling Divina habang hinahaplos ang buhok ni Jason. Dumating ang araw na natapos ang kulungan. Maluwag, maaliwalas, at maayos ang istruktura nito. Nagkaroon din sila ng lugar para sa imbakan ng mga itlog at pagkain ng manok. Ngunit alam ni Aling Divina na hindi niya kayang mag-isa na patakbuhin ang mas malaking negosyo. Kaya't kinausap niya ang ilan niyang mga kamag-anak at kaibigan upang alukin ang trabaho. Una niyang kinausap si Linda, ang kanyang pinsang matagal nang walang trabaho. Linda, gusto mo bang magtrabaho sa manukan? Kailangan ko ng tao na tutulong sa pagbabantay ng mga manok. Talaga, ate? Ang tagal ko nang naghahanap ng trabaho. Salamat at naisip mo ako, sagot ni Linda, halatang tuwang-tuwa. Sumunod niyang kinausap ang kaibigan niyang si Nardo. Nardo, baka gusto mong tumulong sa pagbebenta ng itlog sa palengke. Kaya mo bang gawin yon? Oo naman, Divina. Napakalaking tulong nito sa akin. Salamat sa tiwala, sagot ni Nardo habang nakangiti. Sa tulong ng kanyang mga bagong empleyado, mabilis na lumago ang negosyo ni Aling Divina. Lumapit din siya muli kay Engineer Lopez para magpatayo ng isang maliit na opisina malapit sa kulungan, kung saan maaari nilang isagawa ang mga transaksyon. Habang pinagmamasdan niya ang masiglang operasyon ng kanilang negosyo, napuno siya ng emosyon. Ang layo na ng narating natin, mga anak, sabi niya kina Dino at Jason habang nakatayo sa harap ng kanilang poultry. Oo nga po, ma. Hindi ko inakalang darating tayo sa ganito, sagot ni Dino, puno ng paghanga. Salamat po, ma. Kasi hindi kayo sumuko kahit ang dami nating pinagdaanan, sabi ni Jason habang niyayakap ang kanyang ina. Hindi lang ito para sa atin, mga anak. Gusto kong makatulong din tayo sa ibang tao. Lahat ng empleyado natin, ituring nyo silang parang pamilya. Dapat natin silang tulungan gaya ng pagtulong ng iba sa atin noon, sabi ni Aling Divina habang pinapahid ang luha sa kanyang mata. Sa bawat araw na lumilipas, ramdam ni Aling Divina na hindi lamang ito negosyo, kundi misyon na magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa iba. Habang nagdarasal sa harap ng mahiwagang banga, muling nagpasalamat siya sa Diyos. Panginoon, salamat po sa biyayang ito. Patuloy ko pong gagamitin ang inyong mga kaloob para tumulong sa iba, dasal niya. Buong puso niyang tinanggap ang bagong hamon ng kanilang buhay, isang misyon na magbigay ng pag-asa sa lahat ng nangangailangan at patuloy na magbigay ng kabutihan sa kapwa. Matapos ang ilang buwan ng pagtitiyaga at pagsisikap, nagkaroon si Aling Divina ng sapat na ipon mula sa kanilang negosyo
at ginto mula sa mahiwagang banga. Isang araw, habang nag-uusap silang mag-anak sa hapagkainan, binanggit niya ang balak niyang bumili ng bahay at lupa para sa kanilang pamilya. Mga anak, may sasabihin ako sa inyo, simula ni Aling Divina habang iniaabot ang ulam sa magkapatid. Ano po iyon, ma? Tanong ni Dino, halatang nagtataka. Naisip ko, panahon na para lumipat tayo sa mas maayos na tirahan. May nakita akong simpleng bahay at lupa sa isang subdivision dun sa bayan. Plano kong bilhin ito para sa atin, sabi ni Aling Divina, ngumingiti. Nanlaki ang mga mata ni Jason. Talaga po, ma? Magkakaroon po tayo ng sariling bahay? Hindi na po tayo magrerenta? Oo, anak. Sa wakas, magkakaroon na tayo ng sarili nating tahanan. Hindi man ito kalakihan, pero magiging atin na ito, sagot ni Aling Divina habang pinagmamasdan ng tuwa sa mga mukha ng kanyang mga anak. Si Dino, na laging mas seryoso, ay ngumiti ng bahagya. Ma, salamat po sa lahat ng sakripisyo ninyo. Makaraan ng isang linggo, sinamahan ni Aling Divina ang mga anak upang tingnan ang bahay na binili niya. Habang papalapit sila sa subdivision, bakas sa mukha ni Jason ang hindi mapigilang excitement. Ma, ito na po ba ang bahay natin? Tanong ni Jason habang tinuturo ang isang bahay na may simpleng disenyo pero maaliwalas ang itsura. Oo, anak! Ito na ang magiging bagong tahanan natin, sagot ni Aling Divina, halatang masaya rin sa bagong simula. Pagpasok nila sa loob, tumakbo agad si Jason papunta sa isa sa mga kwarto. Ma, akin po itong kwartong ito ha. Ang laki-laki po at may bintana. Ngumiti si Dino habang sinusuri ang isa pang kwarto. Ma, pwede po bang ito ang akin? Kahit maliit lang, ayos na po ito. Siyempre, Dino. Pwede mong ayusin ang kwarto mo kung paano mo gusto, sagot ni Aling Divina habang pinagmamasdan ng tuwa sa kanyang mga anak. Pagkatapos nilang libutin ang bahay, sabay-sabay silang naupo sa maliit na sofa sa sala. Ma, parang panaginip po ito, sabi ni Jason habang nakayakap sa kanyang ina. Salamat po sa lahat. Salamat din po sa mahiwagang banga. Kung wala po yon, baka hanggang ngayon, hirap pa rin tayo. Napangiti si Aling Divina, pero may kaunting lungkot sa kanyang mga mata. Mga anak, totoo na nakatulong ang banga, pero ang tagumpay natin ay hindi lang dahil doon. Nandito tayo ngayon dahil nagsikap tayo bilang pamilya. Hindi ko ito magagawa ng mag-isa kung wala kayo. Tama si Mama, dagdag ni Dino. Ang banga ay isang biyaya, pero ang sipag at tiyaga natin ang tunay na dahilan kung bakit narito tayo ngayon. Kinagabihan, habang inaayos ni Aling Divina ang ilang gamit sa kanilang bagong tahanan, napansin niyang nakaupo si Jason sa gilid ng kanyang bagong kama. Hawak ang isang maliit na notebook. Anak, ano ang ginagawa mo? Tanong niya habang lumalapit sa anak. Ma, sinusulat ko lang po ang mga pangarap ko. Gusto ko pong maging matagumpay para maibalik ang lahat ng sakripisyo niyo para sa amin, sagot ni Jason habang nakangiti. Hindi napigilan ni Aling Divina ang mapaluha. Hinaplos niya ang buhok ng anak at niyakap ito ng mahigpit. Anak, ang tagumpay ko ay makita kayong masaya at maayos ang buhay. Huwag kang mag-alala. Ang mahalaga ay magtulungan tayo bilang pamilya. Habang natutulog ang kanyang mga anak sa kani-kanilang kwarto, naupo si Aling Divina sa balkonahe ng kanilang bahay. Tumingala siya sa bituin at nagpasalamat sa Diyos. Panginoon, salamat po sa lahat ng biyayang ito. Hindi ko po alam kung paano ko mapapasalamatan ng lahat ng tulong ninyo. Pangako po, gagamitin ko ang mga biyayang ito para sa kabutihan at pagtulong sa iba. Sa gabing iyon, natulog si Aling Divina nang may ngiti sa kanyang mga labi. Alam niyang ang bagong bahay na ito ay hindi lamang isang tahanan, kundi simbolo ng bagong simula para sa kanilang pamilya. Isang simula na puno ng pag-asa, pagmamahalan at pagkakaisa. Isang mainit na hapon, habang nagbibilang ng kita sa poultry,
Napansin ni Aling Divina ang kapal ng mga perang nakasalansan sa kanyang maliit na lamesa. Mula sa kita ng pagbebenta ng manok at itlog at ang patuloy na biyaya mula sa mahiwagang banga, napagtanto niya na higit pa sa sapat ang kanilang pera para sa pang-araw-araw na gastusin. Umupo siya ng tahimik sa tabi ng lamesa, nagmuni-muni habang pinagmamasdan ang mga talaan ng kanilang kita. Sa kanyang isipan, naalala niya ang mga araw na halos wala silang makain at ang bawat sentimo ay kailangang pagplanuhang mabuti. Salamat sa Diyos, natupad na ang pangarap kong makaahon kami sa kahirapan, bulong niya sa sarili, kasabay ng isang mapagpakumbabang ngiti. Kinagabihan, habang tahimik ang bahay at tulog na ang kanyang mga anak, kinuha ni Aling Divina ang mahiwagang banga mula sa isang maliit na aparador. Hawak-hawak ito, napuno siya ng damdaming pasasalamat at pagkilala sa biyayang natanggap nila. Tunay kang mahiwaga, sabi niya habang hawak-hawak ang banga. Salamat sa mga biyayang ibinigay mo sa amin. Natupad ko na ang pangarap na makaahon at mabigyan ng komportabling buhay ang mga anak ko. Tumingin siya sa banga, parang nakikipag-usap sa isang matalik na kaibigan. Ngayon, dahil sobra-sobra na ang aming natatanggap, oras na para ibahagi ko ito sa mga nangangailangan. Hindi ko ito gagamitin para lamang sa sarili kong pamilya. Maraming tao ang nangangailangan ng tulong, tulad ng naranasan namin noon. Kinabukasan, nagsimula si Aling Divina sa kanyang plano. Kinausap niya ang ilan sa kanyang mga empleyado sa poultry at iba pang kakilala sa komunidad upang alamin kung sino ang higit na nangangailangan. Linda, gusto ko sanang malaman kung sino sa baryo natin ang hirap sa pagkain ngayon. Gusto kong magbahagi ng mga itlog at manok mula sa poultry, sabi ni Aling Divina habang nakikipag-usap sa kanyang pinsan. Napangiti si Linda. Ate Divina, ang bait mo talaga. Marami po tayong kapitbahay na hirap sa pagkain. Karamihan sa kanila ay mga senior citizen na wala ng maayos na kita. Mabuti, simulan natin sa kanila. Sabihin mo kung sino ang nangangailangan at ibibigay natin ang kailangan nila. Sagot ni Aling Divina, puno ng determinasyon. Kinahapunan, nagpunta si Aling Divina sa barangay hall upang ipaalam ang kanyang plano. Kapitan, gusto ko sanang magbigay ng tulong sa mga kababayan natin. May mga manok at itlog po akong ibabahagi, lalo na sa mga pamilyang nangangailangan, sabi niya sa opisyal ng barangay. Napamangha si Kapitan Santos sa narinig. Naku, Aling Divina, napakalaking tulong po nito sa barangay natin. Maraming salamat po sa inisyatibo niyo. Sasamahan ko po kayo para maipamahagi ito ng maayos. Dumating ang araw ng pamamahagi. Sa harap ng barangay hall, nagtipon ang mga tao, mga magulang, matatanda at mga batang halatang nasasabik. Isa-isa silang lumapit kay Aling Divina upang tanggapin ang mga manok at itlog na kanyang iniaabot. Maraming salamat po, Aling Divina. Napakalaking tulong po nito sa amin, sabi ng isang matandang babae na halatang hirap sa buhay. Walang anuman po. Noon, ako rin ay nangailangan ng tulong. Ngayon, ito naman ang paraan ko ng pagbabalik sa biyayang natanggap ko. Sagot ni Aling Divina habang iniaabot ang isang manok at isang supot ng itlog. Napansin ni Jason na masiglang tumutulong ang kanilang ina. Lumapit siya at nagtanong, "Ma, bakit po kayo nagbibigay ng manok at itlog? Hindi po ba sayang ang kita natin?" Ngumiti si Aling Divina at hinawakan ang balikat ng anak. Anak, hindi masasayang ang anumang ibinibigay ng bukal sa puso. Ang biyaya na natatanggap natin ay hindi lang para sa atin. Mas masarap ang pakiramdam kapag nakakatulong ka sa iba, lalo na sa mga nangangailangan. Sa pagtatapos ng araw, tahimik na nagmuni-muni si Aling Divina habang pinagmamasdan ang kanyang mga anak na masayang tumutulong sa pag-aayos ng mga natirang manok at itlog. Salamat sa Diyos, bulong niya sa sarili. Ang biyayang ito ay hindi lamang para sa amin, kundi para rin sa mga nangangailangan. Habang pumuputak ang mga manok sa poultry, alam ni Aling Divina
na ang simula ng pagbabahagi ay magiging pundasyon ng mas malalim na misyon sa kanyang buhay, ang maging ilaw at gabay sa mga taong tulad nila noon na nangarap ng ginhawa at pag-asa. Sa kanilang bayan, lalong naging tanyag ang poultry ni Aling Divina. Maraming mamimili ang nagtitiwala sa kalidad ng kanyang manok at itlog. At ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng sipag at malasakit. Ngunit habang mas dumadami ang kanyang mga suki, lalo namang nabubuo ang inggit sa puso ni Mr. De Vera, isang mayamang negosyante na may-ari ng iba't ibang negosyo at may-ari ng apartment na dating inuupahan nila, Aling Divina. Sa kanyang opisina, nagngingit-ngit si Mr. De Vera habang binabasa ang mga papuri sa negosyo ni Aling Divina sa lokal na pahayagan. Hindi ko matanggap na ang isang labandera lang noon, ngayon ay mas kilala pa kaysa sa akin. Hindi pwedeng ganito, sabi niya, pagkatapos ay itinapon ang pahayagan sa mesa. Lumapit ang kanyang tauhan na si Mario. Boss, mukhang malaki na talaga ang negosyo ni Aling Divina. Marami pong bumibili sa kanya. Kahit sa palengke, puro papuri sa kalidad ng mga manok at itlog na binibenta niya. Mario, hindi ako papayag na mapahiya ng babaeng iyon. Kailangang masira ang negosyo niya, sabi ni Mr. De Vera na may halong galit at panlilinlang. Magpakalat ka ng balita na may sakit ang mga manok niya. Sabihin mong delikado ang mga produkto niya at nakakasama sa kalusugan ng mga tao. Pero, boss, hindi po ba masyado ng malupit yun? Tanong ni Mario, halatang nagdadalawang isip. Basta gawin mo ang sinabi ko, hindi ko hahayaan na maungusan ako ng isang tulad niya. Sigaw ni Mr. De Vera, puno ng galit. Kinabukasan, mabilis na kumalat ang tsismis sa bayan. Narinig mo ba? May sakit daw ang mga manok ni Aling Divina, sabi ng isang tindera sa palengke. Oo nga, baka delikado din ang mga binebenta niyang itlog. Hindi na muna ako bibili, sagot ng isa pang mamimili. Dahil sa tsismis, biglang bumaba ang bilang ng mga bumibili sa stall ni Aling Divina. Napansin niya ang kakaibang katahimikan ng kanilang tindahan sa palengke at nagsimulang magtanong sa kanyang mga empleyado. Linda, Nardo, napansin niyo ba na parang nabawasan ang mga bumibili sa atin? Tanong ni Aling Divina habang inaayos ang kanilang paninda. Opo, ate. May mga naririnig akong balita na may sakit daw ang mga manok natin. Pero hindi ko alam kung saan galing ang tsismis, sagot ni Linda, halatang nag-aalala. Ate, totoo po bang may sakit ang mga manok natin? Tanong ni Nardo, puno ng pag-aalala. Hindi totoo yan. Wala tayong tinatago at lahat ng manok natin ay malulusog. Ang mga tsismis na yan ay gawa-gawa lang para siraan tayo, sagot ni Aling Divina na may halong galit at lungkot. Pag-uwi sa bahay, kinausap ni Aling Divina ang kanyang mga anak tungkol sa sitwasyon. Ma, bakit po sila nagsasabi ng hindi totoo tungkol sa atin? Tanong ni Jason habang bakas ang lungkot sa kanyang mukha. Anak, hindi lahat ng tao ay masaya sa tagumpay ng iba. Pero huwag kang mag-alala. Ipapakita natin na mali sila, sagot ni Aling Divina, pilit na pinapalakas ang loob ng mga anak. Paano po natin gagawin iyon, ma? Tanong ni Dino. Bukas, pupunta ako sa isang veterinaryo. Kukuha tayo ng sertipikasyon na magpapatunay na malusog ang ating mga manok. At tayo mismo ang magpapaliwanag sa mga tao, sabi ni Aling Divina na puno ng determinasyon. Kinabukasan, nagtungo si Aling Divina sa veterinaryong si Dr. Garcia. Doc, kailangan ko po ng tulong. May mga tsismis pong kumakalat na may sakit ang mga manok ko. Gusto ko pong patunayan na wala itong katotohanan, sabi ni Aling Divina habang nagpapaliwanag ng sitwasyon. Huwag kang mag-alala, Divina. Matagal na kitang kilala at alam kong maayos kang mag-alaga ng manok. Bibisitahin ko ang poultry mo para ma-certify na malulusog ang mga manok mo, sagot ni Dr. Garcia na may ngiti. Pagkatapos inspeksyonin ang manukan, ibinigay ni Dr. Garcia ang sertipikasyon na nagpapatunay na ligtas at malusog ang mga produkto ni Aling Divina.
Salamat po, Doc. Napakalaking tulong nito sa amin, sabi ni Aling Divina, halos maiyak sa pasasalamat. Nang makuha ang sertipikasyon, agad na nagpunta si Aling Divina sa palengke upang ipakita ito sa mga mamimili. Mga suki, narito po ang sertipikasyon mula sa veterinaryo. Malulusog at ligtas ang mga manok at itlog namin, paliwanag niya sa mga tao. Unti-unting bumalik ang tiwala ng mga mamimili. Pasensya na, Aling Divina. Naniwala kami sa chismis, pero ngayon alam na namin ang totoo, sabi ng isa sa kanyang mga suki. Habang pinagmamasdan ang pagbabalik ng mga mamimili, napabuntong hininga si Aling Divina. Sa kanyang puso, ramdam niya ang bigat ng pagsubok, ngunit alam niyang ang katotohanan at kabutihan ay laging mananaig. Sa kabila ng tagumpay ni Aling Divina na maibalik ang tiwala ng kanyang mga mamimili, hindi pa rin natitinag ang galit at inggit ni Mr. De Vera. Sa kanyang isip, kailangang tuluyang masira ang negosyo ng dating labandera na ngayoy kilalang negosyante sa kanilang bayan. Habang nakaupo sa kanyang opisina, kinausap niya ang kanyang tauhang si Mario. Mario, hindi pwedeng magtagumpay si Divina. Napahiya ako nung hindi tumalab ang naunang plano natin. Ngayon, gagamit tayo ng mas malupit na paraan, sabi niya habang sinisindihan ang isang sigarilyo. Ano po ang gagawin natin, boss? Tanong ni Mario, halatang nag-aalangan. Magkalat ka ng patay na manok sa paligid ng poultry niya. Kapag nakita ng mga tao yun, siguradong maniniwala silang may sakit talaga ang mga manok niya. Hindi na sila bibili ulit, sagot ni Mr. De Vera, may halong kasamaan sa boses. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagising na si Aling Divina para maghanda na naman para sa panibagong araw sa poultry. Ngunit sa kanyang pagdating sa manukan, tumambad sa kanya ang mga patay na manok na nakakalat sa paligid ng kanilang poultry, pati na rin sa daan sa labas ng kanilang poultry. Halos manlambot ang tuhod niya sa nakita. Ano ito? Saan galing ang mga ito? Tanong niya sa kanyang mga trabahador, halatang naguguluhan. Lumapit si Linda, isa sa mga empleyado niya. Ate Divina, hindi po galing sa atin ang mga manok na yan. Malulusog ang lahat ng alaga natin kahapon. Sigurado po akong may naglagay niyan dito. Sumama rin si Nardo at tiningnan ang mga patay na manok. Tama si Linda, ate. Mukhang sinadya ito para siraan tayo. Pero sino kaya ang gagawa nito? Napahawak si Aling Divina sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya'y isang mabigat na ulap ang bumalot sa kanyang puso. Paano ko maipapaliwanag ito sa mga mamimili? Siguradong magkakaroon na naman ng chismis, sabi niya, pilit na pinipigil ang luha. Sa tanghali, habang kumakain ang kanyang pamilya, napansin ni Dino ang lungkot sa mukha ng kanyang ina. Ma, anong problema? Bakit parang ang bigat ng iniisip mo? Huminga ng malalim si Aling Divina bago magsalita. May naglagay ng patay na manok sa paligid ng manukan natin, anak. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ito sa mga tao. Nagulat si Jason. Ma, may galit po ba sa atin? Bakit nila ginagawa to? Hindi ko alam, anak. Pero may mga taong hindi matanggap ang tagumpay ng iba. Kailangan nating maging matatag, sagot ni Aling Divina. Pilit na nagpapakita ng tapang sa harap ng kanyang mga anak. Kinagabihan, nagdasal si Aling Divina habang nag-iisa sa kanilang silid. Panginoon, alam niyo ang totoo. Wala po akong ginagawang masama. Sana po ay gabayan niyo ako sa laban na ito, bulong niya habang pumapatak ang luha. Kinabukasan, nagpasya siyang tumawag muli kay Dr. Garcia, ang veterinaryo na dati nang nakatulong kay Aling Divina. Doc, may problema po kami. May nagkalat ng patay na manok sa paligid ng manukan namin. Baka pwede po kayong tumulong para patunayan ulit na walang sakit ang mga manok namin. Agad dumating si Dr. Garcia sa poultry at sinuri ang mga patay na manok. Divina, sigurado akong hindi galing sa inyo ang mga ito. May mga palatandaan na matagal na silang patay bago pa nailagay dito. Nakahinga ng maluwag si Aling Divina. Salamat po, Doc. Ano po ang dapat nating gawin para mapatunayan ito sa mga tao?
Magpapalabas tayo ng opisyal na ulat. Sasabihin natin sa mga tao na walang sakit ang mga manok mo at ipapakita natin ang resulta ng pagsusuri. Kailangan din nating makipag-usap sa mga mamimili ng direkta, paliwanag ni Dr. Garcia. Sa sumunod na araw, nagpunta si Aling Divina sa palengke upang ipaliwanag sa kanyang mga suki ang katotohanan. Bit-bit ang opisyal na ulat mula sa veterinaryo, hinarap niya ang mga tao. Mga suki, alam kong marami sa inyo ang nakarinig ng masamang balita tungkol sa aming manukan. Narito po ang ulat mula sa veterinaryo na nagpapatunay na walang sakit ang aming mga manok. Ang mga patay na manok na nakita sa aming poultry ay sinadya lamang upang siraan kami. Paliwanag niya, puno ng tapang, ngunit ramdam ang sakit sa kanyang boses. Isa sa mga mamimili ang nagsabi, "Pasensya na, Aling Divina. Naniwala kami agad sa tsismis. Pero ngayon, alam na naming hindi totoo ang mga iyon." Unti-unting bumalik ang tiwala ng mga tao kay Aling Divina. Habang tinitingnan niya ang kanyang mga mamimili na muling bumibili sa kanyang stall, naramdaman niya ang kaluwagan sa kanyang puso. Sa bahay, sinabi niya sa kanyang mga anak, "Mga anak, tandaan niyo ito. Hindi lahat ng tao ay magiging masaya para sa tagumpay natin. Pero ang mahalaga, mananatili tayong tapat at hindi tayo susuko. Ma, ang tapang niyo po. Salamat at ipinaglaban niyo ang negosyo natin," sabi ni Dino na halatang humanga sa kanyang ina. "Oo nga po, Ma. Hindi po namin sasayangin ang mga ginagawa niyo para sa amin," dagdag ni Jason. Habang yakap-yakap ang kanyang mga anak, napagtanto ni Aling Divina na ang bawat pagsubok ay nagpapalakas sa kanilang pamilya. Alam niyang hindi pa tapos ang kanilang laban, ngunit buo ang kanyang loob na harapin ang anumang darating. Sa kanyang puso, naniniwala siyang sa huli, ang katotohanan at kabutihan ang magwawagi. Ang umaga sa kanilang bayan ay tila nagbabadya ng bagong simula para kay Aling Divina. Sa kabila ng mga pagsubok na dulot ng paninira ni Mr. De Vera, unti-unting bumabalik ang liwanag ng pag-asa sa kanyang buhay. Ang mga tao sa bayan ay nagsimulang makita ang katotohanan sa likod ng mga kasinungalingan. Isang araw, dumating si Aling Divina sa isang grocery upang mag-deliver ng mga manok at itlog. May lumapit sa kanya na isang dalagang nagngangalang Clara. Dala ang cellphone na may mahalagang ebidensya. "Aling Divina, may ipapakita po ako sa inyo," sabi ni Clara habang ipinapakita ang video sa kanyang cellphone. Sa video, malinaw na makikita ang isang lalaking nagkakalat ng patay na manok sa labas ng poultry ni Aling Divina sa kalagitnaan ng gabi. Sa tulong ng ilaw mula sa poste, nakilala si Mario, ang tauhan ni Mr. De Vera. "Diyos ko, totoo pala ang hinala ko. Sinadya talaga nila ito," sabi ni Aling Divina, nanginginig ang boses sa galit at lungkot. "Opo, Aling Divina. Nakita ko siya noong isang gabi. Dinala ko tong video bilang patunay na wala pong sakit ang inyong mga manok," paliwanag ni Clara. Hindi nagtagal, kumalat ang video sa social media. Maraming tao ang nagulat sa revelasyon at ang mga mamimili na dating nagduda kay Aling Divina ay agad na nagpakita ng suporta. "Divina, pasensya ka na. Naniwala kami noon sa tsismis, pero ngayon alam na namin ang totoo. Napakabuti mo at hindi mo deserve ang mga paninira nila," sabi ng isang matandang babae habang inaabot ang bayad para sa 10 tray na itlog. "Salamat po sa tiwala nyo. Hindi ko po alam kung paano magpapasalamat sa inyong lahat," sagot ni Aling Divina na naluluha. Habang tumatagal, lalong napagtanto ng mga tao ang kasamaan ni Mr. De Vera. Ang mga suki ng kanyang negosyo ay unti-unting nawala. Maraming negosyante sa bayan ang tumigil sa pakikipagtransaksyon sa kanya at ang mga empleyado niya ay unti-unting nagsialisan. Sa kanyang opisina, halos hindi makapaniwala si Mr. De Vera sa pagbagsak ng kanyang mga negosyo. "Bakit ganito? Paano nangyari ito?" Tanong niya sa sarili habang itinatapon ang mga dokumentong nagpapakita ng naluluging kita.
Lumapit si Mario, halatang natatakot. Boss, pasensya na. Hindi ko po sinasadyang mahuli sa video. Hindi ko alam na may nakakita pala sa akin. Tanga ka, Mario! Dahil sa'yo, nasira ang lahat ng plano ko. Alam mo bang lahat ng tao ngayon ay galit sa akin? Sigaw ni Mr. De Vera, puno ng galit at pagkabigo. Samantala, patuloy na dumagsa ang suporta para kay Aling Divina. Sa isang pulong sa kanilang barangay hall, maraming tao ang dumalo upang ipakita ang kanilang suporta. Aling Divina, pasensya na kung minsan nagduda kami sa iyo. Pero nakita namin ang kabutihan ng inyong puso. Hindi ka lang nagtatrabaho para sa pamilya mo, kundi para rin sa ating komunidad, sabi ng kapitan ng barangay. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko magagawa ito kung hindi dahil sa inyong suporta. Pangako ko po, patuloy akong magbibigay ng tapat na serbisyo, sagot ni Aling Divina, habang pinipigilan ang luha ng pasasalamat. Sa mga sumunod na buwan, tuluyang nalugi ang mga negosyo ni Mr. De Vera. Ang mga dating suki niya ay lumipat na sa iba, lalo na kay Aling Divina, na nagpakita ng malasakit at katapatan sa kanyang serbisyo. Habang minamasdan ni Mr. De Vera ang kanyang dating abalang tindahan na ngayoy tila iniiwasan ng mga tao, napabuntong hininga siya. Siguro ito na ang parusa sa akin. Napakalaking kasalanan ang ginawa ko kay Divina. Pero paano ko pa ito maitatama? Tanong niya sa kanyang sarili. Habang si Aling Divina naman ay patuloy sa paglago ng kanyang negosyo, hindi siya nakaramdam ng galit o pagyayabang sa pagbagsak ni Mr. De Vera. Sa halip, nanalangin siya ng taos-puso. Panginoon, salamat po sa lahat ng biyaya. Patuloy niyo po akong gabayan para makatulong pa sa mga nangangailangan, sabi niya habang pinagmamasdan ang masiglang operasyon ng kanyang manukan. Sa kanyang puso, alam ni Aling Divina na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kung paano ito nagagamit para sa kabutihan ng lahat. Makalipas ang maraming pagsubok, tuluyang lumago ang negosyo ni Aling Divina. Ang kanyang poultry ay hindi na lamang kilala sa kanilang bayan, kundi sa buong rehiyon. Ang mga mamimili ay pumupunta pa mula sa kalapit na lugar upang bumili ng kanyang malinis, sariwa at dekalidad na mga produkto. Bukod pa rito, ang kabutihan ni Aling Divina sa komunidad ay naging usap-usapan. Isang umaga, habang nasa palengke, lumapit ang isang matandang babae kay Aling Divina. Aling Divina, maraming salamat po sa libreng itlog at manok na ibinigay nyo noong isang linggo. Napakalaking tulong po nun sa pamilya ko. Ngumiti si Aling Divina at hinawakan ang kamay ng babae. Wala po iyon, Nay. Alam ko po ang pakiramdam ng walang-wala, kaya't kung anuman ang meron ako, gusto kong ibahagi sa iba. Napakabuti niyo po talaga. Kung lahat ng negosyante ay katulad niyo, siguro mas magiging magaan ang buhay ng mga tao, sagot ng matanda, na halatang napaluha sa pasasalamat. Sa kanilang barangay, kilalang-kilala si Aling Divina bilang ina ng barangay dahil sa kanyang patuloy na pagtulong. Tuwing Biyernes, namamahagi siya ng libreng itlog at manok sa mga nangangailangan. Isang araw, habang namimigay siya ng mga manok at itlog, lumapit ang isang batang lalaki. Aling Divina, maraming salamat po, sabi ng bata, habang bitbit ang isang tray ng itlog. Napangiti si Aling Divina. Walang anuman, anak. Oh, mag-aral ka ng mabuti ha? Ang bata ay ngumiti ng malaki. Pangako po, mag-aaral po akong mabuti para balang araw matulungan ko rin ang iba tulad ng ginagawa nyo. Sa bahay, kausap ni Aling Divina ang kanyang mga anak. Mga anak, alam nyo bang ang negosyo natin ay hindi lang para sa atin? Ang tagumpay na ito ay dahil sa tulong ng Diyos at ng ating komunidad. Dapat natin itong ibalik sa kanila, paliwanag niya. Tumango si Dino. Tama kayo, Ma. Dapat tayong magpasalamat hindi lang sa Diyos, kundi pati na rin sa mga taong sumuporta sa atin. Sumang-ayon si Jason. Ma, napansin ko po, mas masarap ang pakiramdam kapag nakakatulong tayo sa iba.
Sana po, kahit anong mangyari, hindi tayo tumigil sa pagtulong. Hindi tayo titigil, anak. Ang biyaya ay nagiging tunay na makabuluhan kapag ito'y naibabahagi. Lagi ninyong tandaan, hindi lang pera ang kayamanan, kundi ang mabuting puso, sagot ni Aling Divina habang pinagmamasdan ang kanyang mga anak na puno ng pagmamalaki. Sa gabi, habang nagdarasal si Aling Divina kasama ang kanyang mga anak, muli niyang inialay sa Diyos ang kanilang tagumpay. Panginoon, salamat po sa lahat ng biyayang ipinagkaloob niyo sa amin. Patuloy niyo po kaming gabayan para maging daluyan ng pagpapala sa iba. Habang pinagmamasdan niya ang tahimik na pagtulog ng kanyang mga anak, ramdam ni Aling Divina ang kasiyahang hindi matutumbasan ng anumang halaga. Alam niyang ang kanilang negosyo ay hindi lamang kwento ng tagumpay, kundi kwento rin ng malasakit at pagmamahal para sa kapwa. Sa bawat araw na dumadaan, naging masigla ang manukan, masaya ang komunidad, at lalong lumalim ang pananampalataya ni Aling Divina. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa kanila, kundi para rin sa mga nangangailangan na naging bahagi ng kanilang kwento ng muling pagbangon. Paglipas ng panahon, dumating ang isang mahalagang araw, ang ika-60 na kaarawan ni Aling Divina. Sa kanilang maluwag at maaliwalas na tahanan na napapalibutan ng mga halaman at may malawak na bakuran, nagtipon ang kanilang pamilya, mga kaibigan at mga taong natulungan niya sa komunidad. Ang bahay ay puno ng mga dekorasyon, mga banderitas at makukulay na lobo, at ang mesa ay hitik sa masasarap na pagkain na sumasalamin sa kasaganahan ng kanilang buhay. Ang kasiyahan ng mga tao ay maririnig sa bawat sulok ng tahanan, ngunit higit sa lahat, ang puso ni Aling Divina ay puno ng pasasalamat. Habang nakaupo si Aling Divina sa gitna ng bulwagan, pinalibutan ng kanyang mga anak, apo at ng maraming bisita, tumayo si Jason na ngayon ay isang matagumpay na abogado. Hawak ang mikropono, tumingin siya sa kanyang ina at sinimulan ang kanyang talumpati. Mga kaibigan, pamilya at mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Nais ko pong gamitin ang sandaling ito upang magbigay pugay sa isang babae na nagbigay sa amin ng lahat. Ang aming mahal na ina, si Aling Divina, sabi ni Jason, na nagbigay ng mainit na ngiti sa kanyang ina. Nagpalakpakan ang mga tao, ngunit agad silang natahimik nang magpatuloy si Jason. Simple lang po ang mga pangarap ko noon, sabi niya habang nakangiti, ngunit halatang pinipigil ang luha. Gusto ko lang makakain ng fried chicken at magkaroon ng telebisyon. Nagpatuloy siya habang bakas sa kanyang mukha ang pagkadama ng nakaraan. Naalala ko pa, Ma, kung paano araw-araw sardinas ang ulam natin. Minsan, nagrereklamo ako, pero ikaw, hindi ka kailanman sumuko. Sugat-sugat ang mga kamay mo noon sa kakalaba. Ang mga damit namin, ukay-ukay lang, pero hindi namin iyon ininda dahil ramdam namin ang pagmamahal mo. Natawa siya ng bahagya bago nagsalita ulit. Gusto ko rin po noon na magkaroon ng telebisyon. Nakikinood lang po ako sa kapitbahay natin. Pero kapag nakita nila na nasa bintana ako, sinasara nila ang kanilang bintana. Ang sakit po noon para sa akin, pero hindi ko sinasabi sa inyo kasi ayoko kayong madagdagan ng iniisip. Napaluha si Aling Divina habang pinapakinggan ang anak. Tumigil si Jason saglit, saka nagpatuloy. Hindi ko makakalimutan kung paano mo isinakripisyo ang lahat, Ma. Nagsimula ka sa wala, pero ngayon, dahil sa iyong kabutihan, pagmamalasakit at pananampalataya, pinagpala ka ng Diyos. Ngayon, kahit umasenso na tayo, nanatili kang mapagkumbaba. Buong buhay ko, dala ko ang mga aral mo. Mahal na mahal kita, Mama. Matapos magsalita si Jason, tumayo si Dino, na ngayon ay isang veterinaryo upang magbigay din ng mensahe. Hawak niya ang mikropono at bakas sa kanyang mukha ang pagmamalaki. Mama, gusto ko lang pong sabihin na lahat ng narating ko ngayon ay dahil sa inyo. Noong bata pa ako, akala ko normal lang na magtrabaho ang magulang para sa pamilya. Pero habang tumatanda ako,
Napagtanto kong ang mga ginawa mo ay hindi basta trabaho. Isa itong sakripisyo. Lahat ng hirap at pagod mo ay para sa amin. Salamat po, Ma. Wala po kaming ibang hihilingin kundi ang patuloy na masayang buhay kasama ka. Hindi na napigilan ng mga bisita ang kanilang emosyon. Marami ang napaluha sa mga salitang binitiwan ng magkapatid. Tumayo si Aling Divina, dahan-dahang lumapit sa kanyang mga anak at niyakap sila ng mahigpit. Mga anak, salamat sa inyo. Kayo ang inspirasyon ko kung bakit hindi ako sumuko noon. Lahat ng ito ay dahil sa pagmamahal ko sa inyo at sa tulong ng Diyos. Sabi niya habang pinapahid ang luha. Tumingin siya sa mga bisita at nagsalita. At sa inyong lahat, maraming salamat sa inyong suporta sa akin at sa aking pamilya. Ang biyayang natanggap ko ay hindi ko kailanman itinuturing na akin lamang. Alam kong ito ay dapat kong ibahagi at salamat dahil tinanggap ninyo ang munting tulong ko. Ang mga tao ay nagpalakpakan at nagbigay-pugay kay Aling Divina. Sa gabing iyon, ang kwento ng kanyang buhay ay muling naalala at nagsilbing inspirasyon sa lahat ng naroon. Habang nagpapatuloy ang selebrasyon, napuno ang bulwagan ng tawanan, kwentuhan at pasasalamat. Sa pagtatapos ng masayang gabi, tahimik na naupo si Aling Divina sa kanilang balkonahe. Pinagmamasdan ang kumikislap na mga bituin sa kalangitan. Sa malamig na simoy ng hangin, muling binalikan niya ang lahat ng hirap at sakripisyo na kanilang pinagdaanan. Panginoon, bulong niya, salamat po sa mga biyayang ibinigay ninyo. Hindi ko po ito magagawa kung wala ang inyong gabay at pagmamahal. Ang lahat ng pagsubok ay naging paalala na ang pananampalataya at determinasyon ang tunay na sandata sa harap ng hirap. Ramdam niya ang malalim na pasasalamat sa kanyang puso habang iniisip ang kanilang mas maayos na buhay. Muling napangiti si Aling Divina nang maalala ang mahiwagang banga. Salamat din sa mahiwagang banga na naging daan upang maiahon ko ang aking pamilya sa hirap, sabi niya nang may saya. Ngunit higit sa lahat, natutunan ko na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa pagmamahal, malasakit at pagtulong sa kapwa. Sa kanyang puso, alam niyang ang kanilang tagumpay ay hindi ang wakas, kundi simula ng mas malalim na misyon. Panginoon, gamitin niyo po kami upang magbigay ng inspirasyon at pag-asa sa iba. Ang lahat ng ito ay para sa inyo. Sa mga sandaling iyon, tahimik siyang napaluha, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal, pasasalamat at kapayapaan.